Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay magsusubtract tayo ng dissimilar fractions o fractions na magkaiba yung denominators. Kagaya nito. Kapag magsusubtract tayo ng dissimilar fractions o ng fractions na magkaiba yung denominators, ang unang gagawin ay gagawing pareho yung denominators. Kukunin natin yung least common denominator o LCD. Ang LCD ay ang least common multiple o LCM ng denominators. So dito, kukunin natin yung LCM ng 5 at 15 at gagamiting denominator. Sa pagkuha ng LCD, pwede tayong gumamit ng listing method, prime factorization, or continuous division. At pwede rin gumamit ng technique. Kagaya nito, titingnan natin yung mataas na denominator, 15. Ang 15 ba pwedeng ma-divide ng mababang denominator na 5? Pwede. Kaya automatic ang LCD ay yung mataas na number, ang 15, dahil yan ang pinakamababang number na parehong multiple ng 5 at 15. Okay, ilagay natin dito yung LCD na 15. Sunod, kukunin natin yung equivalent fractions, yung numerator ng bawat fraction. I-divide natin 15 divided by 5 equals 3. 3 times 3 equals 9. Dito naman, 15 divided by 15 equals 1. 1 times 3 equals 3. Ayan, similar fractions na. Pareho na yung denominators. Kaya, pwede na tayong mag-subtract. I-minus lamang natin yung numerators. 9 minus 3 equals 6. At kopyahin ang LCD na 15. Ang answer ay 6/15. Ito ay pwede pang ma-reduce sa lowest term dahil yung numerator at denominator ay merong GCF. Ang GCF ng 6 at 15 ay 3. I-divide natin sila sa 3. Ayan. I-divide natin 6 divided by 3 equals 2. 15 divided by 3 equals 5. Ang answer ay 2/5. Another example, 1/4 minus 2/3. Magkaiba yung denominators, kaya ang unang gagawin ay kukunin ang LCD. Okay, tingnan natin itong denominators, 4 and 3. Magkasunod na numbers. Kaya, para makuha natin kaagad yung LCD, i-multiply lamang natin itong 4 at 3. Pag magkasunod ang numbers, nakukunin ang LCD, i-times lamang natin yan. So, kapag i-times natin, 4 times 3, ang answer ay 12. So, ang LCD ay 12. Ilagay natin dito yung LCD. Ayan. Sunod, kunin natin yung numerators. Ang gagawin natin, i-divide natin ito. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Dito naman, sa subtrahend, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Okay, pareho na yung denominators. Kaya, pwede na tayong mag-subtract. I-minus lamang natin yung numerators. Pero, kung napapansin ninyo, yung numerator ng minuend ay mababa kaysa sa subtrahend. At wala namang whole number na kasama ang minuend natin. Walang whole number dito. So, ibig sabihin, magiging negative yung answer natin dito. Okay, 3 minus 8 equals negative 5. At kukopyahin natin yung LCD na 12. Okay, ang answer ay negative 5/12.